bago tayo magsimula, shoutout muna tayo. Mula kay Mary Jane Bautista. Shoutout po, new subscriber. Hi Sir Dave, listening from South Korea. Si Bernadette Yadaw. Shoutout naman po, always listening from Padilla, Antipolo City. Mula naman yan kay Lucas Lee. Shoutout po Sir Dave, kaming mag-iina. Mahilig makinig ng mga kwentong takip silim. Si Lestra family ng Taytay Rizal. Sina Josa, Jonah, Jigs, at Jen. Hindi po halatang mahilig kayo sa letter J Mula yan kay Ma'am Melanie Celestra. Shoutout po, Tayus from San Jose, California. Shoutout po ulit, di po kasi nakakasawa yung boses mo. Nambola pa talaga show. Shoutout daw kay Bibi Jen at kay Bibi Joanne ng Singapore. Mula naman yan kay Joanne Palero. Always listening sa cute mong pagnanarrate. Grabe nang bola pa tong si Joanne. Anyways, shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Pa-shoutout din po idol. Nakakainggit daw si Princess. Mula naman yan kay Sally Nabal. Sige ma'am, huwag ka na mainggit. Shoutout din sa'yo. Shoutout ulit kay Siron Trinidad. Mula naman kay I'm Infinity. Pa-shoutout daw sina John D. Mondelo, Rio Carpio, Buds Martinez, at kay Sharina Jamaica Reyes. Ito naman. Pa-shoutout po ako kay Jean Pate Labajeros at kay Harabel Mending ng Midsalip Zamboanga del Sur. Mula naman yan kay Madam Haresma. Ano pa ba? Wala naman na no? Ayos na yon. Ayun lang po. Salamat sa mga walang sawang nakikinig at sa mga nagpapa-shoutout. O baka may magtampo. Sige na nga. Shoutout din kay Princess na malakas mambola. Ayan na Sana masaya na yan si Princess Yun lang po. Simulan na natin. Hindi ako naniniwala noon sa mga panaginip na nagkakatotoo. Para sa akin, panaginip lang ang mga yon. Halo-halong eksena mula sa pagod, iniisip at kung ano-ano pa. Pero may isang gabi na nagpabago sa pananaw ko. Ako si Lawrence. Gabi na yon. Pauwi ako galing trabaho. Mga 11:11 na ng gabi nang makarating ako sa kahabaan ng EDSA. Pagod na ako noon dahil overtime kami sa opisina. Gusto ko na lang talagang makauwi at matulog. Buti na lang, may dumaan agad na jeep na may rutang papunta sa lugar namin. Sumakay ako. Halos kalahati lang ang laman ng jeep. May 2 babae sa unahan. May isang lalaki sa bandang likod. At may isang lalaki na nakaupo sa tabi ng pwesto kung saan ako nakaupo. Umupo ako sa tabi niya. Mukha rin siyang pagod. Nakasandal lang siya sa bakal ng jeep habang nakatingin sa kalsada. Hindi kami nag-usap. Tahimik lang ang lahat habang umaandar ang jeep sa EDSA. Sa labas ng jeep, makikita mo pa rin ang ilaw ng mga gusali, mga kotse at mga billboard na nagliliwanag kahit 10 oras na ng gabi. Pero sa loob ng jeep, tahimik. Naririnig ko lang ang ingay ng makina at ang hangin na pumapasok sa gilid. Dahil sa sobrang pagod, napapikit ako. Sandali lang, iidlip lang ako. Sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko namalayan. Nakatulog na pala ako. At doon nagsimula ang panaginip. Sa panaginip ko, nasa jeep pa rin ako. Parehong-pareho ang itsura, parehong driver, parehong mga pasahero, parehong kalsada ng EDSA. Pero may kakaiba. Sa panaginip ko, napansin kong biglang pumara yung lalaki sa tabi ko. Para po, sabi niya sa driver. Huminto ang jeep sa gilid ng kalsada. Binayaran niya ang pamasahe niya at bumaba. Habang bumababa siya,
Napansin ko na parang mabigat ang pakiramdam ko sa panaginip. Parang may mali. Pagbaba niya sa jeep, tumawid siya sa kalsada. At sa isang iglap, may malakas na busina. Pagtingin ko sa kaliwa, may paparating na malaking truck na sobrang bilis ang takbo. Sumigaw ako. "Hoy!" Pero huli na. Sa harap mismo ng jeep kung saan ako nakasakay, binangga ng truck ang lalaki. Isang malakas na kalabog ang narinig ko. Halos mapatalon ako sa gulat. At doon ako biglang nagising. Napamulat ako. Nasa loob pa rin ako ng jeep. Umaandar pa rin kami sa EDSA. Pareho pa rin ang mga pasahero. At ang mas kinatakot ko, nasa tabi ko pa rin ang lalaking napanaginipan ko. Pareho ang itsura niya. Pareho rin ang damit. Napahawak ako nun sa dibdib ko. Masyado lang siguro akong pagod, sabi ko pa. Sinilip ko siya. Tahimik lang siya. Nakaupo sa gilid at nakatingin sa kalsada. Normal lang. Walang kakaiba. Napailing na lang ako. Panaginip lang yun. Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang nagsalita ang lalaki sa tabi ko. "Dito na lang po, para." Nanlaki ang mata ko. Dahan-dahang huminto ang jeep sa gilid ng kalsada. At sa sandaling yun, naalala ko lahat ng nakita ko sa panaginip. Parehong eksena, parehong pwesto, parehong lugar. Bigla akong kinabahan. Tumingin ako sa labas ng jeep. Madilim ang bahagi ng kalsada. At sa di kalayuan, may nakita kong ilaw ng sasakyan na paparating ng mabilis. At doon ko naramdaman ang matinding kaba sa dibdib ko. Dahil eksaktong-eksakto ito sa panaginip ko. Huminto ang jeep sa gilid ng EDSA. Narinig ko ang tunog ng preno at ang bahagyang pag-alog ng jeep habang tumitigil. Biglang bumalik sa isip ko ang lahat na nangyari sa panaginip ko. Parehong eksena. Parehong lalaki na nasa tabi ko. At ang pinaka nakakatakot, pareho ring lugar kung saan siya bumaba. Kinabahan ako. Tinignan ko ang lalaking katabi ko habang kinukuha niya ang pera sa bulsa niya para magbayad ng pamasahe. "Bayad po," sabi niya habang inaabot sa driver. Pakiramdam ko, parang bumagal ang lahat. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin sa kanya yung panaginip ko. Gusto kong pigilan siya. Pero may isang bahagi ng isip ko ang nagsasabing panaginip lang yun. Nakakahiya naman kung sabihin mo. Paano kung wala namang mangyari? Bumaba ang lalaki sa jeep. Isang paa niya ang itinapak sa kalsada. Tumingin ako sa labas at doon ko nakita sa di kalayuan ang malakas na ilaw ng paparating na truck. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parehong pareho ito sa panaginip ko. "Kuya!" Halos maibulong ko lang pero hindi ko na ituloy. Tuluyan nang bumaba ang lalaki. Naglakad siya ng ilang hakbang palayo sa jeep at nagsimulang tumawid sa kalsada. Sa loob ng jeep, normal lang ang lahat. May dalawang pasahero na nagkukwentuhan. Yung driver nakatingin sa harap. Walang may alam sa nangyayari sa isip ko. Habang tumatawid ang lalaki, biglang may malakas na busina. Napalingon ako sa kaliwa at doon ko nakita ang isang malaking truck na mabilis ang takbo. Eksaktong-eksakto sa nakita ko sa panaginip. "Hoy!" Sigaw ko bigla. Pero huli na. Sa harap mismo ng jeep, bumangga ang truck sa lalaki. Isang malakas na kalabog ang narinig ko. Napatalon ang ilang pasahero sa gulat. Diyos ko! Huminto ang jeep driver at agad kaming napatingin sa likod. Sa gitna ng kalsada, nakahandusay ang katawan ng lalaki. May mga sasakyan na agad na huminto. May mga taong lumapit para tumulong. Pero kahit hindi ako bumaba, alam ko na agad, patay na siya. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makagalaw. Ang tanging pumapasok lang sa isip ko,
ay yung panaginip ko ilang minuto lang ang nakalipas. Eksaktong eksakto. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi pwede. Kung nagsalita lang sana ako. Kung pinigilan ko lang sana siya. Kung sinabi ko lang sa kanya yung panaginip ko. Baka buhay pa siya. Narinig ko ang isang pasahero na nagsabi sa driver, "Kuya, umalis na tayo. Baka madamay pa tayo sa traffic." Dahan-dahang umandar ulit ang jeep. Habang lumalayo kami sa lugar ng aksidente, hindi ko maiwasang sumilip sa likod. Nakita ko ang mga taong nagkukumpulan sa gitna ng kalsada, at sa gitna nila, nakahiga pa rin ang katawan ng lalaking kanina lang ay katabi ko sa jeep. Hanggang sa tuluyan na kaming makalayo. Wala nagsasalita sa jeep, pero ako, pakiramdam ko, may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ko makalimutan ang mukha niya. Hindi ko makalimutan na alam ko na sana ang mangyayari, pero wala akong ginawa. Hanggang ngayon, tuwing sumasakay ako ng jeep sa EDSA, naaalala ko ang gabing yon. At minsan, napapaisip pa rin ako, bakit ko ba napanaginipan yun? Magandang gabi sa lahat. Ako nga pala si Jacob. Ang ikukwento ko ay ang nangyari sa akin dati. Noong nagtatrabaho pa ako bilang gasoline boy sa isang gas station sa kahabaan ng EDSA. Hindi ko na sasabihin kung saang gas station yon. Medyo matagal na rin akong wala doon. Ilang taon na ang nakalipas simula nang mangyari yon. Pero hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang gabing yon. Night shift ako noon, 10 PM hanggang 6 AM. Kung naka-duty ka sa gas station sa gabi, lalo na sa madaling araw, alam mong ibang klase ang katahimikan. Kahit nasa gitna ka ng highway, may mga oras na halos walang dumadaan na sasakyan. Dalawa lang kami noon sa duty, ako at yung kasama kong si Mark. Bandang 2:50 ng madaling araw, sinabi niya sa akin na, "Pre, CR muna ako. Ikaw muna bahala dyan." Sabi niya habang naglalakad papunta sa likod ng station. Normal lang yun sa amin. Minsan talaga, naiiwan ang isa sa pump habang yung isa nasa loob. Habang nakatayo ako malapit sa pump, napansin ko na halos wala nang sasakyan sa kalsada. Paminsan-minsan may truck na mabilis na dumadaan sa highway ng EDSA, tapos tahimik ulit. Ilang minuto ang lumipas, may nakita akong kotse na dahan-dahang pumasok sa gas station. Noong una, hindi ko agad pinansin. Akala ko, normal lang na customer. Pero habang papalapit ako sa pump kung saan ako nakatayo, napansin ko na luma ang kotse. Parang modelo pa noong 1980s. Kwadrado ang itsura, kupas ang pintura, at parang matagal nang hindi nalilinis. Kahit ang tunog ng makina niya, mabigat at ramdam mong sobrang luma na. Huminto ito sa harap ko, pero may napansin akong kakaiba. Hindi bumababa ang driver. Karaniwan kasi kahit papano, bubukas ang bintana o magsasalita agad kung anong gas ang ipapakarga. Pero itong kotse na to, wala. Tahimik lang. Dahil sanay na ako sa trabaho, lumapit pa rin ako sa gilid ng driver seat para tanungin, "Sir, anong gas po?" Sabi ko habang sinisilip sa bintana. Hindi tinted ang salamin. Kita agad ang loob ng sasakyan. At doon, bigla akong napaatras sa takot. Walang tao. Walang driver. Walang pasahero. Walang kahit sino. Pero umaandar ang makina ng kotse. Sigurado akong may nakita akong gumagalaw na manibela habang papasok yun kanina sa station. Hindi yun posibleng umandar mag-isa. Bigla akong kinabahan. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko na kinaya ang kaba, kaya tumakbo ko papunta sa CR kung nasan si Mark. Pagbukas ko ng pinto, tinawag ko siya agad. "Pre, bilis!" Paglabas niya, nagtataka siya sa itsura ko.
Oh, bakit? Ano nangyari? Pre, may kotse dun sa pump. Walang tao sa loob. Nagtaka siya. Ha? Anong walang tao? Pre, seryoso. Umaandar yung makina pero walang driver. Hinila ko siya palabas para ipakita. Pero habang papalapit kami sa pump, napansin namin na umaandar na paalis ang kotse. Dahan-dahan itong lumabas ng gas station at bumalik sa highway ng EDSA. Nakatayo lang kami habang pinapanood itong papalayo. Pagkatapos ng ilang segundo, nawala na ito sa dilim ng kalsada. Tumingin sa akin si Mark, tapos ngumiti siya ng parang hindi naniniwala. Pre, baka puyat ka lang. Hindi pre, nakita ko talaga. Walang tao sa loob ng kotse? Eh paano aandar yun? Sabi niya. Hindi na lang ako sumagot. Kahit ako, hindi ko rin maipaliwanag. Pagkatapos ng gabing yun, nagpatuloy lang ako sa trabaho sa gas station. At sa buong panahon na nagtatrabaho pa ako doon, hindi ko na ulit nakita ang kotse na yon. Pero hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang itsura ng loob ng sasakyan na yon. Dahil sigurado akong walang tao sa loob. At nangyari yon nang eksaktong 3:00 ng madaling araw. Hindi ako madaling matakot sa kalsada. Ako nga pala si RG. Sanay na ako sa biyahe ng madaling araw dahil madalas akong umuwi galing trabaho ng 10 oras ng gabi. Nakasanayan ko na ang halos walang sasakyan sa kalsada, ang malamig na hangin at ang mahaba at madilim na daan. Pero may isang gabi na hindi ko na talaga makalimutan. Bandang 2:00 ng madaling araw yon. Pauwi ako ng Fairview gamit ang motor ko. Galing ako sa trabaho sa Maynila, kaya medyo pagod na rin ako. Pero okay lang dahil maluwag na ang kalsada sa ganong oras. Tahimik ang biyahe. Paminsan-minsan, may makakasabay kang taxi o truck. Pero kadalasan, halos wala na talagang sasakyan. Habang umaandar ako sa mahabang bahagi ng kalsada, napansin ko sa side mirror ko na may paparating na bus mula sa likod. Medyo mabilis ang takbo nito. Sa isip ko, normal lang naman. May mga ordinary bus talaga na mabilis, lalo na kapag madaling araw dahil walang traffic. Ilang segundo lang, nalampasan ako ng bus. Malakas ang hangin na tumama sa akin habang dumadaan ito sa tabi ko. Napatingin ako sa gilid nito habang dumadaan. Napansin ko na parang madilim ang loob ng bus. Pero hindi ko na masyadong pinansin dahil baka patay lang ang ilaw. Pagkalampas niya sa akin, napansin ko na sobrang bilis ng takbo niya. Sa curiosity ko, bahagya akong binilisan ang motor ko para habulin siya. Hindi naman ako lumalapit ng sobra. Sapat lang para makita ko kung anong bus yun. Habang papalapit ako sa likod ng bus, napansin ko na parang walang tao sa loob. Walang mga pasahero na nakaupo sa bintana. Wala akong masipat na mga ulo. Wala kahit isa. Pero habang tumatagal na sinusundan ko siya, parang may kakaiba. Dahil kahit sa harap, wala akong makita na driver. Sa una, akala ko natatakpan lang ng angle ko. Kaya bahagya akong lumapit sa gilid ng bus para makita ang windshield. Habang tumatabi ako, dahan-dahan kong sinilip ang harap at doon ko nakita ang bagay na nagpanginig sa buong katawan ko. Walang tao sa driver's seat. Walang driver. Walang konduktor. Walang kahit sino sa loob. Pero ang bus, tuloy-tuloy ang andar. Diretso lang ang takbo niya na parang may nagmamaneho. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Hindi pwede. Bulong ko sa helmet ko. Pinilit kong tumingin ulit sa harap ng bus. Baka namamalikmata lang ako. Baka may driver pero hindi ko lang makita. Pero habang tumatabi ako ng konti pa, lalo kong nakita ang loob. Mga upuan, mga bintana,
At walang tao kahit isa. Doon na ako kinabahan ng sobra. Agad kong pinabagal ang takbo ng motor. Unti-unti akong gumilid sa kalsada habang hinahayaan kong mauna ang bus. Habang lumalayo ito sa harap ko, pakiramdam ko mas lumalamig ang hangin sa paligid. Hindi ko na sinubukang habulin. Pinabayaan ko na lang itong umalis. Habang nakahinto ako sa gilid ng kalsada, pinapanood ko itong papalayo. Sa di kalayuan, may parte ng kalsada na mas madilim dahil walang ilaw ng poste. Doon papunta ang bus. Habang papasok na ito sa madilim na bahagi, napansin ko ang isang bagay na lalong nagpatindig ng balahibo ko. Ang ilaw sa loob ng bus na kanina ay madilim, biglang umilaw sandali at sa isang iglap, parang may mga anino ng mga taong nakaupo sa loob. Napapikit ako. Pagmulat ko ng mata ko, wala na ang bus. Hindi na lumabas sa kabilang dulo ng kalsada. Wala na ring ilaw. Wala na ring tunog. Parang nilamon lang ng dilim ang buong bus. Ilang minuto ako nakahinto doon. Hindi ko alam kung magpapatuloy ba ako o babalik na lang. Pero dahil gusto ko na talagang makauwi, nagdasal muna ako ng mahina bago ko pinaandar ulit ang motor ko. Matapos yon, nakauwi naman ako ng ligtas. Pagdating ko sa bahay, hindi ako agad nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung nakita ko. Isang bus na umaandar mag-isa. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Ako nga pala si Tommy. Pauwi ako galing trabaho sa Maynila at sumakay ako ng bus na biyaheng Quezon Province. Mga 2:30 na ng madaling araw noon, kaya halos kalahati lang ang laman ng bus. Tahimik ang loob, yung tipong maririnig mo lang ang ugong ng makina at ang may hinang hilik ng ilang pasahero. Umupo ako sa bandang gitna, sa may bintana. Pagod ako kaya akala ko makakatulog agad ako sa biyahe. Pero habang tumatagal, parang may kakaibang pakiramdam sa loob ng bus. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Madilim ang kalsada na dinadaanan namin. Yung tipong mahabang stretch ng highway na walang bahay, walang tindahan, puro puno at damuhan lang sa gilid. Paminsan-minsan, may poste ng ilaw pero mahina ang buga, kaya lalo pang nagiging eerie ang paligid. Napansin ko rin na parang biglang bumagal ang takbo ng bus. Napatingin ako sa driver sa harap. Tahimik lang siya, nakatutok sa kalsada. Parang may hinihintay o may binabantayan. Tumingin ako sa oras sa cellphone ko. 2:58 AM. Eksaktong mga ilang minuto bago mag 3:00. Maya-maya, napansin ko na lalo pang bumagal ang bus. Halos gumagapang na sa kalsada. Nagtaka rin ang ibang pasahero. Bakit bumagal? Bulong ng lalaking nasa likod ko. May isang babae naman na sumilip sa bintana. Teka, may tao ata sa harap. Dahil curious na rin ako, sumilip ako sa bintana. Sa una, wala akong makita dahil madilim. Pero habang papalapit kami, unti-unting luminaw sa ilaw ng headlight ng bus ang nasa gitna ng kalsada. At doon ko sila nakita. Isang mahabang prosesyon. Mga taong nakaputi ang damit. Mabagal silang naglalakad sa gitna ng kalsada na parang may sinusundan. May ilan na may hawak na kandila. May ilan na may dalang parang kabaong o karosa sa gitna. Ang mas nakakatakot, wala akong naririnig na kahit anong ingay mula sa kanila. Walang dasal, walang bulungan, o kahit yung yabag, hindi ko marinig. Sobrang tahimik. Para silang mga aninong dumadaan lang sa kalsada. Napansin ko rin na wala silang mga mukha na malinaw, kahit tinatamaan sila ng ilaw ng bus. Parang malabo ang mga itsura nila. Anong oras na ba? Tanong ng isang matandang lalaki sa unahan. Mag-3:00 na po, sagot ng konduktor.
Biglang nagkatinginan ang konduktor at ang driver. Parang may alam sila. Biglang tumayo ang konduktor at nagsalita sa medyo mahinang boses. "Huwag kayong maingay. Huwag din kayong sisigaw." Lalo akong kinabahan. "Bakit?" tanong ng isang pasahero. Hindi agad sumagot ang konduktor. Sandali siyang tumingin sa bintana sa prosesyon na papalapit sa bus. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na lalo pang nagpatayo ng balahibo ko. "Kung ano man ang makita nyo, huwag kayong bababa ng bus." Naramdaman kong lalo pang bumagal ang bus. Halos ilang metro na lang ang layo namin sa prosesyon. Doon ko napansin ang isang bagay na mas kakaiba. Yung mga taong nasa prosesyon, hindi sila naglalakad papunta sa gilid ng kalsada. Diretso lang sila. Parang hindi nila nakikita ang bus, o parang hindi sila para sa mundo natin. May isang babae sa unahan ng prosesyon na nakayuko habang naglalakad. Mahaba ang buhok niya at may hawak na kandila. Habang papalapit ang bus, bigla siyang nag-angat ng ulo at doon ko nakita ang mukha niya. Nanlaki ang mata ko dahil ang mukha niya parang kaluluwa lang, at ang mga mata niya diretsyong nakatingin sa loob ng bus. Parang alam niyang nandito kami. Biglang napasigaw ang isang babae sa likod. "Manong, may tao sa gitna!" Pero hindi umimik ang driver. Hindi rin siya nagpanik. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ng busina. Pagkatapos hawakan ng driver ang busina, ilang segundo siyang hindi gumalaw. Tahimik ang buong bus. Ramdam ko ang kaba ng lahat. Yung tipong kahit anong paghinga ng mga pasahero, parang nagiging maingay sa sobrang katahimikan. Sa harap namin, nandun pa rin ang prosesyon. Mahaba sila. Siguro mga 20 o higit pang tao. Lahat nakaputi. Lahat mabagal ang lakad. May mga kandilang hawak na ang apoy ay halos hindi gumagalaw kahit umaandar ang bus. At ang pinakang nakakakilabot, habang papalapit kami, mas malinaw ko nang nakikita ang mga mukha nila. Mapuputla sila, parang walang buhay. Yung iba, walang mata. Yung iba naman, nakayuko lang habang naglalakad. "Manong, dadaan ba tayo dyan?" Nanginginig na tanong ng isang lalaki sa unahan. Hindi sumagot ang driver. Sa halip, bumusina siya. Isang mahaba at malakas na busina ang umalingaw-ngaw sa madilim na kalsada. Sumabog ang tunog sa paligid at doon nangyari ang bagay na hindi ko inaasahan. Ang prosesyon, sabay-sabay na huminto. Parang may nag-post sa kanila. Lahat sila tumigil sa paglalakad. Ang babaeng may kandila sa unahan na kanina ay nakatingin sa bus, dahan-dahang ngumiti. Napahigpit ang hawak ko sa upuan ko. "Manong, umalis na tayo," bulong ng isang babae. Pero hindi pa rin umaandar ang bus. Bumusina ulit ang driver. Pero saglit lang. Pagkatapos nun, unti-unting lumingon ang mga tao sa prosesyon papunta sa bus. Lahat sila sabay-sabay. Para silang mga manika na biglang gumalaw. Yung iba sa kanila nakanganga lang. Yung iba nakangiti. Yung iba naman nakatingin lang ng diretso sa loob ng bus. Narinig ko ang isang bata sa likod na umiiyak. "Ma, gusto ko na umuwi." May isang matandang lalaki na napadasal. Bigla nagsalita ang konduktor. Mahina pero seryoso ang boses niya. "Huwag kayong titingin sa mata nila." Lalo akong kinilabutan. Dahil huli na. Nakatingin na ako. At doon ko napansin ang isang bagay. Yung karosa sa gitna ng prosesyon na may parang kabaong. Dahan-dahang bumukas ang takip. Napasinghap ako. Hindi ko makita ng malinaw ang laman sa loob dahil natatakpan ng anino. Pero parang may gumagalaw sa loob.
Manong, umalis na tayo. Pero kalmado lang ang driver. Para bang normal lang ito sa kanya. Pagkatapos ng ilang segundo, bumusina ulit siya sa ikatlong beses. At parang may nangyaring kakaiba sa paligid. Ang hangin sa labas biglang umihip ng malakas. Ang mga kandila sa prosesyon sabay-sabay na namatay. At sa isang iglap, ang mga taong nasa kalsada unti-unting naglakad papunta sa gilid ng daan. Parang binibigyan nila ng daan ng bus. Pero tahimik pa rin sila. Habang dahan-dahang umaandar ang bus at dumadaan sa gitna nila, halos hindi ako huminga. Pakiramdam ko kung may gawin kaming mali, may mangyayaring masama. Habang umaandar kami, may isa sa kanila na napakalapit sa bintana ko. Isang matandang babae. Maputla ang mukha niya at habang dumadaan ang bus, sumunod ang ulo niya sa paggalaw ng bus. Parang sinusundan niya ako ng tingin. Hanggang sa tuluyan na kaming makalampas. Pagkalayo namin ng ilang metro, biglang nagsalita ang driver. Okay na. Parang normal lang. Parang wala nangyari. Pero sa loob ng bus, halos lahat ng pasahero tulala. May umiiyak, may nagdadasal, may tahimik lang na nakatitig sa sahig. Pagkaraan ng ilang minuto, nagtanong ang isang lalaki. Kuya, ano ba yun? Natahimik sandali ang driver. Pagkatapos ay nagsalita siya habang nakatingin pa rin sa kalsada. Prosesyon ng mga hindi na nakaabot ng umaga. Anong ibig mong sabihin? Matagal na yan dito. Tuwing madaling araw, lalo na kapag malapit na mag-alas 3. Kaya dapat, bubusina ka lang. Pag hindi ka bumusina, hindi sila aalis sa kalsada. Wala na nagsalita pagkatapos nun. Pero makalipas ang ilang minuto, nakarating naman kami sa terminal sa Quezon at ligtas kaming nakauwi.